ating tatalakayin ay may kaugnayan sa panalangin. Kaya ngayong gabi, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan, Mark chapter 11, verse 24. Mark chapter 11, verse 24. Isang talata lamang, ngunit ating bigyan liwanag ito sa konteksto. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na inyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Ulitin ko po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, kayo po ay nag-uutos sa amin palagi, paulit-ulit, na kami po ay tumawag sa inyo, manalangin, sapagkat ito ang tanging kasangkapan upang matanggap namin ang mga pagpapalang inihanda ninyo para po sa amin. Hindi po namin ito matatanggap kung hindi po namin gagamitin ang kasangkapang panalangin. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo kami na mapahalaga namin ang panalangin ito sapagkat ito'y kalooban ninyo at ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nang talatang ito ay pangungusap ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ang konteksto nito, bakit binanggit ng Panginoon ito, ay nangyari sa nakaraan. Kung ating babalikan, ang Panginoon ay papasok ng Jerusalem. Kung tawagin yan ay triumphal entry. At mga tao naghihiyawan, naglalatag ng kanilang mga balabal sa daan. At ang sabi, Hosanna the highest. At ang Panginoon ay dumarating sa kanila. At pagkatapos noon, ang Panginoon tumuloy sa templo. Bakit templo? Sapagkat ang templo ay bahay panalanginan. At nakita ng Panginoon ang lahat ng laman, ang lahat ng paligid noong templo. Kaya nga lamang dahil gabi na, umalis siya. Kailangan siyang umalis muna. At nagtungo siya sa Bitanya. At pagdating doon sa Bitanya, nanatili sila roon sa magdamag, at kinabukasan muli siyang bumalik patungong Jerusalem. At sa daan, nagutom ang Panginoon. At dahil sa wala silang dalang baon na tinapay, ano paman, nakita niya ang puno ng igos. At nilapitan niya ito dahil punong-puno ng dahon, naghanap siya kung anong makikita niya roon. Ngunit wala siya makita. Kaya kanyang kinausap ang punong igos na ito nang sabi niya, mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga nito. Narinig yun ng mga alagad. Narinig yun. At sila ay tumuloy sa Jerusalem. At pumasok siya sa templo. At anong ginawa ng Panginoon sa templo? Kanyang pinagtatabuyan ang lahat ng mga namimili at nagbibili. At kanyang pinagbabaliktad ang mga upuan, ang mga tindahan. At siya'y nagsalita, hindi ba dapat na ang bahay ng Panginoon ay tawaging bahay panalanginan? Na bakit po ginawa ng Panginoon yon? Kinaumagahan na. Dahil nung gabi, nakita niya kung paanong ginawa ng mga Hudyo o mga Israelita ang templo ng Diyos na isang pugad ng mga tulisan o magnanakaw. Hindi sila nanalangin sa tuwing sila nagkakatipon, kundi nangangalakal, bentahan, busy sila sa kanilang trabaho, busy sila sa kanilang pagnegosyo, pero hindi nila nagawa ang manalangin. Nagayong ang templo ay talagang itinayo para manalangin. Alam natin mga Hudyo, kilala nilang totoong Diyos. Hawak nilang banal na kasulatan, pero hindi nila ginagawa ang manalangin. At nagturo ang Panginoon doon maghapon. At ang kanyang mga pagtuturo talagang mayroong autoridad. Kaya ang mga Pariseo at Eskriba, sila'y nagplano na patayin si Kristo dahil natatakot siya sa
teaching, sa aral ni Kristo, dahil mayroong otoridad. Hindi na kaya itong harapin. Kundi ang gusto niyong gawin, patayin si Kristo. At ang Panginoon, dahil inabot na siya naman ng hapon, lumabas na naman siya ng templo at nagpunta sila sa labas ng bayan. Kinabukasan, nadaanan nila ang puno ng igos na natuyo. Kaya si Pedro, siya ang unang nagsalita. Sabi niya, Panginoon, tingnan niyo ang puno na inyong isinumpa, natuyo. At ang pagkakasabi, sa pagkakatuyo doon, ayon sa original na salita, mismong sa pinakadulo ng ugat, doon sa pinakailalim, hanggang sa dulo, tuyong-tuyo. Hindi kayang gawin ng sino mang tao magpatuyo ng puno sa buong magdamag lang. Kundi dahil si Kristo ay Diyos. Kaya ang sabi ng mga alagad, ano ibig sabihin ito? Ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng pananampalataya. Sapagkat kung mayroon kayong pananampalataya sa inyong panalangin, masasabi ninyo ang bundok na ito na matapong ka sa gitna ng karagatan. At sa kanya sinabi ang talatang ito. Nang sabi ng Panginoon sa kanila, kaya nga, sinasabi ko sa inyo ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Now, dito po, tinitiyak ng Panginoong Hesus ng ating panalangin ay mayroong kapangyarihan kapag ito'y ating ipinagkakatiwala sa Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng pananampalataya, kaharap nila yung pong dapat nilang sampalatayanan sa Jesus. Nakita nila sa punong igos na ito'y natuyo, makapangyarihan ang salita ni Kristo. At kung ating papansinin, ang sabi rin, wala talagang bunga yung igos dahil hindi ka pa panahonan. So hindi pwedeng pilitin ng Panginoon, pero mayroong ipinapahiwatig ang Panginoon sa kanyang mga alagad na itong puro ng igos tumutukoy sa Israel na hindi nananalangin. Kaya hindi sila pakikinabangan. At inakto ito doon sa templo. Kaya ang mensahe ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananalangin na may pananampalataya, kanino? Sa Kanya. Kahit itong bundok na ito, mapapalipat ninyo. Kaya tinitiyak ng Panginoon sa mga alagad at sa atin na kung mayroon tayong pananalangin, may kapangyarihan ito kapag ito'y ating ipinagkakatiwala sa Kanya. At hindi lamang tinitiyak ng Panginoon, itinuturo din ng Panginoon sa atin na ang panalangin ay hindi lamang pagpapahayag, hindi lamang salita. Ito'y mga hindi lamang salita ng kahilingan, kundi isang hakbang ng pagtanggap at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Tatlong leksyon ang makikita natin dito, mga kapatid. Tatlong leksyon na itinuturo sa atin dito. Una, sa pananalangin, dapat may pananampalataya. Nako, bingi na tayo dyan palagi, di ba? Kailangan may pananampalataya. Well, sa atin po, sa panalangin, yung pananampalataya natin, nagiging damdamin. Wala tayo doon sa object of our faith. The object of our faith is Jesus Christ. Siya ang gagawa sa ating panalangin. Yun ang nakakalimutan natin. Ang panalangin natin, nakafocus tayo kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung kahilingan natin, pero hindi tayo nakafocus kung sino ang ating sinasampalatayanan. Kaya tignan niyo ang sabi sa verse 24. Lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyo. Paniwalaan. Have faith. Dapat may pananampalataya. Paano natin masabing makikita na may pananampalataya? Tulad ng isang magsasaka. Ang isang magsasaka may pananampalataya. Sino nanalangin sa Diyos ng ulan? At pagkatapos niyang manalangin sa ulan na mayroong paniniwala sa Diyos, ihanda niyang kanyang araro
ang kanyang kabayo o anumang kalabaw o baka. At bubungkalin niya ang lupa ng buong tiyaga, ng buong lakas, ng buong pagtsatsaga ang kanyang pag-aararo, ang kanyang pagtatanim. Magtatanim siya ng bini at pagkatapos maghihintay siya. Bakit? Sapagkat naniniwala siyang aani siya. Pero yung kanyang mga kapitbahay, naghihintay muna sila ng ulan bago manalangin. Pero ang isang taong magsasaka na puno ng pananampalataya, hinihiling niya pero isinasagawa niya ng buong puso. So therefore, kung tayo mananalangin mga kapatid, hindi basta lamang salita na magagandang mabulaklak na salita, kundi mayroong bang pananampalataya kay Jesus na siya'y gagawa doon sa ating kahilingan. Yun ang dapat na panalangin. Kaya ang panalangin natin dapat may pananampalataya. Tamang pananampalataya. Pinagsisikapan mo ang panalangin dahil ika'y sumasampalataya. Ikalawa, ang ating panalangin dapat may pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Dapat kalooban ng Diyos ang ating tinatanggap at hindi ang ating kalooban pagdating sa panalangin. Tingnan niyo ang sabi sa ating text. Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo. Ano yun? Mayroong tinakda ang Diyos na paniwalaan nating tinanggap na natin. Hindi pa man natatanggap, pero alam natin, ang turo ng Panginoon, inyo nang tinanggap. Alam niyo, mayroong isang taong may sakit. Grabing sakit niya. At nawawalan siya ng pag-asa. Pero naanyayahan siya sa ganitong prayer meeting. At sa prayer meeting, siya humingi ng panalangin sa mga kalalakihan. At isa-isang pinanalangin siya. At alam niyo, sabi niya, nakakita na ako. Bulag siya. Nakakita na ako. Pero hindi pa siya nakakita. Hindi pa siya nakikita. Pero dahil sa kanyang pagtanggap sa kalooban na sabi na tinanggap na ninyo, nagpapasalamat siya palagi. Maraming nagtawa. May nagtawanan doon sa sinabing gano'n na nakita na ako. Pero habang sila ay nagpapatuloy sa gawain, unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin. Dahil tinanggap nga niya. Na alam natin, meron sa banal na kasulatan si Pablo. Si Pablo, grabe ang kanyang panalangin. 3 beses niyang pinanalangin yung kanyang karamdaman sa katawan. Thorn of the flesh kung tawagin. Hindi malaman kung ano yun. Pero thorn of the flesh, ang sabi sa Galatians, si Pablo, hirap, ang sabi ng mga kapatiran, malalaki ang mata ni Pablo, hirap siyang tumingin. Kaya ang sabi ni Pablo, malalaking letra ang sinulat ko sa inyo dahil sa kanyang paningin. Yun ang sinasabi ng ibang komentary. 3 beses ni Pablo pinanalangin. At binigay kay Pablo yun. Bakit po? Tinanggap na niya sa panalangin. Ganito rin yung taong ito. So sa atin din mga kapatid, kapag ang mga panalangin natin ay hindi agad nasasagot ng Panginoon, magtiwala tayo. Magtiwala tayo. At ang Diyos ay may mabuting plano sa atin. Mas magandang plano niya. Tanggapin natin ang kanyang kalooban. Kalooban niya sabi niya, sabihin niyo natanggap niyo na. Grabe yun. Talagang sobrang pananampalataya mo. Kaya yun ang pangalawa na leksyon. Una, sa ating pananalangin, dapat may pananampalataya. Tamang pananampalataya. Ikalawa, sa ating pananalangin, dapat may pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, sa ating panalangin, dapat magpatuloy na umaasa. Yun yung ating pamagat panalangin patuloy na umaasa. Tingnan nyo ang sabi sa ating teksto. Nasa huli po yun yung praise na yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon
ay mapapa sa inyo. Patuloy na umaasa. Mapapa sa inyo. Kailangan natin, mga kapatid, huwag tayong maghinawa. Hindi minsanan lang. Yung asawa po, yung mga magulang ni si Susana Wesley, kilala nyo, di ba? May mga anak siya, 13 yung anak niya eh. No? Ngayon, pinanalangin niya, itong anak niya, si John Wesley, Charles Wesley, for 20 years. Naniniwala siya na matatanggap niya, naging pastor ngayon dalawang ito. Dahil sa tagal ng panalangin. Pag sinabing magpatuloy tayong umasa, tulad ng isang bata, isang pamilya na mahirap dahil ginutom ng gobyerno. Walang makain. Hindi sila nakakain ng tamang kain sa loob ng isang araw. Minsan, isang beses lang. Pero itong bata, si Bunso, umiiyak. Sabi niya, Nay, nagugutom po ako. At ang sabi ng bata, salamat po, Nay. Sa pagkain, wala pa nga eh. Alam niyo kung bakit? Umaasa yung bata na hindi siya bibiguin ng kanyang nanay kapag anak ay humingi dahil nagugutom. Sinong nanay rito ang makatitiis sa anak na humihingi ng pagkain at hindi mo bibigyan ng pagkain? Gagawa ka ng paraan. Mangungutang ka hanggat maaari. Manghihiram ka. O di kaya manghihingi ka para mapakain mong anak. Gaano pa kaya ang Diyos sa atin? Na tayo po'y may pananampalataya, tinatanggap natin ang kanyang kalooban, at tayo umaasa sa kanya, hindi tayo bibiguin. Ganon po ang ating Diyos. At ganon din sa ating panalangin. Kaya sa ating panalangin, ipagpatuloy natin ito na may tapang, may pag-asa, puno ng pananampalataya, sa Bisaya pa, hugot na pagsalig. Tulad ng isang magsasaka, talagang binibigay niya ang buong lakas niya, buong puso niya sa trabaho dahil umaasa siya'y makakaani. So hindi ito dapat sa ganda ng araro, stainless, di kalabaw na kulay puti na misti. Ganon din sa panalangin, hindi sa ganda ng pangungusap. Hindi sa husay at haba ng pangungusap. Kundi, totoo ba yung iyong hinihiling sa Panginoon? So, ang Mark 11:24 ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya at pagtanggap. Kaya sa bawat panalangin, magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin natin ang kanyang ipinangako. Patuloy tayong umasa sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat isang biyaya po na kami bigyan nyo ng kasangkapang panalangin. At ang kasangkapang ito, kapag ito'y aming ginamit na may pananampalataya, alam namin hindi nyo bibiguin sapagkat kayo po nagbigay sa amin ng kakayanan upang tumawag sa inyo. At kayo din naman ay may nakalaan na wala pa, hindi pa kami sinisilang, nakalaan na po ang mga pagpapalang tumatawag sa inyo. Yan ang inyong pangako. Kaya Lord, pagpalain mo kami sa aming pulong panalangin ngayon. Marami kaming kailangang ipanalangin, itulog sa inyo. Naway panalangin namin ito na mayroong pong puso, taos puso, at hindi po sa magagandang pananalita, Panginoon. Sapagkat kayo po'y nakikinig at nakatingin sa puso ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.